Pag-aali ng mga bulaklak ang okasyon ng araw ng Martes, Abril 7 sa isla ng Corregidor na bahagi sa selebrasyon ng Philippine Veterans Week. Ang tema ng selebrasyon ngayong ika-73 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan ay ipunla ang kagitingan sa kabataan. Ihanda ang veterano ng kinabukasan. Ang panauhing tagapagsalita sa nasabing okasyon ay anak ng veterano ng Second World War at dating Philippine Army Staff Sergeant Guillermo de los Santos Paraino na kabilang sa USAFE noong December 1941. Si Ginoong Guillermo Willie Paraino, ang guest of honor, ay dating BIR at Customs Commissioner at Board of Director ngayon ng Philippine National Bank. Siya ay kabilang din sa PMA Class of 1970. Nasusulat sa kasaysayan na ang islang ito ng Corregidor ang pinakahuling depensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano o USAFE laban sa mga Hapones. Kung kaya't hindi natin dapat ito nakalimutan na lamang, ang kasaysayang napaloob dito ay dapat na magsilbing inspirasyon para sa lahat at sa mga susunod na henerasyon. Ito ang pagmamalaki ni Paraino. Mabuting ating laging tinataraw ang araw na ito, ang Corregidor, dahil malaki ang tinulong nito sa ating history at although iba na ang sitwasyon ngayon, iba na ang ating mga kalaban, kailangan pa rin tayong maging handa at itong bantayog na ito, itong fortress na ito, ngayon ay isang historical site, ay isang reminder sa lahat ng Pilipino na lagi tayong merong kalaban, merong mga nag-iisip ng hindi mabuti sa atin at kailangan lagi tayong handa. No? Although ang paghahanda na kailangan ngayon is ihanda natin ang ating bawat sarili, kailangan na lumakas ang ating ekonomiya, kailangan magkaroon tayo ng mga reforma at nabanggit ko kanina na yung mga reforma na kailangan gawin natin is ekonomiya, kailangan ma-level natin yung playing field sa business and enterprise para mas marami pang magnegosyo sa ating bansa. Pag maraming nagnegosyo sa ating bansa at magandang papatakbo ng negosyo, lahat makakatulong. Walang pare-pareho lang, lahat ng Pilipino, mahirap, mayaman, at in fact mawawala na yung kahirapan, at lahat makakatulong sa pag-push ng ating defense ng ating bansa. Secondly, kailangan magkaroon ng pagbabago sa paghahalal ng ating mga pinuno para hindi yung mga kadawit na dynasty na lang, yung mga oligarchy ang siyang laging namumuno na wala namang interest na itaguyod ang pamumuhay ng ating mga nakakarami. No? Ikatatlo, kailangang hinto na natin yung mga away, subversion, insurrection, rebellion. Kailangan matapos yan sa madaling panahon because hindi nakakabuti yan sa pagpapalakas ng ating bansa. At ang pinaka-importante, kailangan malaman natin sino ba tayong mga Pilipino? Ano ba yung kahinaan natin? Ano yung mga bagay na pwede nating palakasin para pwede tayong mabuhay with equality and respect as with other countries in the world. Ito ang pinaka-importanting preparasyon na magagawa natin sa siguradong mga kaguluhan na dadatnan natin sa mga susunod na taon. Ang highlights ng okasyon ay ang mga kabayanihan ng mga veterano, mga ninuno natin na kabilang sa mga Filipino-American soldiers na nakipaglaban sa ikalawang digmaang pandaigdig ng lusubin at sakupin ng mga Japanese Imperial Army ang Pilipinas. Ang okasyong ito ay kasabay din sa pagunita ng Fall of Bataan noong Abril 9, 1942. Magugunita na Abril 9, 1961 na unang opisyal na dineklara ang Bataan o Corregidor Day matapos na ipasa ng Kongreso ang Batas Republic Act 3022. Makalipas ang 26 na taon, ito'y binago at ginawang araw ng kagitingan o Bataan, ang Corregidor Day. Paalala naman ng PIBAW Administrator Yusek Ernesto Carolina sa mga kabataan na huwag baliwalain ang mga naging kontribusyon ng mga veterano laban sa mga mananakop na dayuhan ng bansa 73 taon na nakalilipas. Sinabi pa nito na bayan muna bago ang sarili, ito ang diwa ng araw ng kagitingan ayon kay Carolina. Ang gunitain yung kanilang katapangan, yung kanilang pinakitang pagmamahal sa bayan, at yung kinalimutan nila kanilang sarili at inuna nila ang kanilang kababayan at pagmamahal sa kalayaan. Yun din yung ating pinapalawig
na ipunla, matandaan ng ating mga kabataan at ipaalala sa ating mga lingkod bayan. Bayan muna, di ba, bago ang sarili. So yun ang diwa ng araw na ito, which is one of the events ng Veterans Week. Dahil nga yung tema natin, tamang-tama, ihanda yung veterano ng kinabukasan. Kasi nakakalimutan yun. Sa ibang bansa ay talagang nag-i-invest ang gobyerno para ihanda yung mga kabataan, i-train sila na maging future defenders yung magtatanggol ng bayan, di ba? Kasi hindi automatic yan eh. So sa amin sa Philippine Veterans Affairs Office ay alam namin na ito ay isang mabagal na proseso. Kaya ngayon ay nag-i-invest tayo para pagandahin yung ating mga reminders sa tagapagpaalala ng kagitingan ng ating mga veterano, yung ating mga shrines. Kaya mapapansin ninyo, itong korehidor ay memorandum of agreement kami sa Department of Tourism doon sa Corridor Foundation para itong shrine na ito ng PIBAW ay mapaganda para mas maraming pumunta, hindi lamang mga Pilipino kundi mga foreigners. Ganon din yung Mount Samat. Meron din tayong shrine doon sa Kiangan, meron din tayo doon sa Balantang sa Iloilo at gusto nating maglagay ng isa doon sa Baliti Pass, doon sa Cervantes, Besang Pass at isa doon sa Mindanao. So ano nga yung pahabot o mensahe niyo sa ating mga kabataan ngayon? Dapat hindi natin makalimutan yung kabayanihan ng ating mga, sabi nga, gayahin natin yung kabayanihan na pinakita ng ating mga veterano. Pero ang pinaka-importante ay i-preserve natin, pangalagaan yung pinaghirapan nila. Sabi nga, yung kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay hindi libre. Pinagpaguran, pinagbuwisan ng hindi lamang dugo, pawis, kundi pati buhay. At mabigat na responsibilidad natin, lalo na ng mga kabataan, na tiyakin, siguraduhin na maipapasa pa nila yon, yung kalayaan na yun na tinatamasa natin ngayon sa kanilang mga anak at sa anak ng kanilang pang mga anak pa. Makikita pa sa isla ng Corregidor ang mga gutay-gutay na gusaling itinayo ng mga Amerikano dahil sa mga bombang inihulog doon ng Japanese Imperial Army noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maging ang mga malalaking kanyon na nakainstala dito ay hindi nakaligtas sa libo-libong bomba na tumama sa isla na siyang dahilan upang sumuko ang natitirang puwersa ng PhilAm sa Corregidor. Sumuko ang Luzon Force Commander Major General Edward King Jr. ng US Army sa military forces ng Japan kasama mahigit sa 76,000 na mga sundalong Filipino-American. Ito na ang tinaguriang The Fall of Bataan. Sa pagsukong ito ng mga sundalong Filipino-American, nagkaroon ng Death March. Naglakad ang mga prisoner of war ng halos 70 milya mula sa Bataan patungo sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Batay sa kasaysayan, libo-libong PhilAm prisoners of war ang namatay dahil sa gutom, dehydration, pagod at pang-aabuso ng mga sundalong Hapones. Nasusulat din sa kasaysayan ng responsableng commander ng Japanese Imperial Army na walang pusong nagpatupad ng Death March ay si Lieutenant General Homa Masaharu na in charge sa Japanese invasion. Siya rin ang nagutos sa transfer ng mga war prisoners mula Bataan. Subalit ang Pilipinas ay nabawi ng mga US forces sa pangunguna ni US General Douglas MacArthur sa kamay ng mga Hapon nang pumasok ang puwersa ng Amerika sa Leyte noong February 1945 at na-liberated ang Maynila buwan ng Marso. Ang general ng Japan na si Home Masaharu ay naharap sa American Military Tribunal for War Crimes in the country at pinatawan ng palusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Los Baños, Laguna noong Abril 3, 1946. Ikinuwento ng isang 70 taong gulang na veterano na ngayon ay Pangulo ng Region 11 Veterans Federation, si Abelino Mosot, ang kanyang mapait na karanasan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. I joined in the guerrilla during the outbreak of the war. When my age was only, I was born on November 9, 1925. By that time, I was already about 17, more or less 17 years old. At first, I was assigned as messenger. But because I am
knowledgeable to the, I am very conversant on the barangay along the seashore of my town of Pintuyan, Southern Leyte. So, they took me as messenger between Major Hayen, Colonel Kang Leon, and our company. So, there starts my experience during the war, because from time to time, when that was after the Philippines was occupied by the Japanese, they ran after all young men, they all take us as their kuminsan parang guide. So, karamihan sa amin ng mga guerrilla, kasi kulang kami sa bala, karamihan sa amin, sustain lang ng ilang minutes, tapos takbo na. Binibigyan lang in the beginning, bigyan lang kami 7 cartridges, tsaka luma po. Minsan hindi pa puputok. So, ang ginawa namin, mayroon kaming hunting, mayroon kang, kung minsan kung maipit na talaga, wala nang takbuhan, tablahan na lang. You know, pera na lang. Fortunately, I was really very fortunate because one time, nahuli ako. One day and one night, I was in their concentration. Home-economics sa Batuliti. At the distance of about 4 meters, there's, from the side of the home-economic building up to the stair, mga 3 meters siguro. Isang beses ko lang yung ginam. I jump it, then I happen to land on the step. Kaya, Paul, down. Hindi ako natamaan. Nakatakbo ako. Isa lamang si Avelino Musot sa 12,000 mga veteranong natitira pa, makalipas ang 73 taong maranasan ang mga malampianong gyera na kumitil na maraming buhay ng ating mga kababayan. Ito si RH911, Bing Formento, nagpupugay, sumasaludo sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan.